Dear Miss Kay, nais ko lang pong i-share ang kwento ng aking buhay dito po sa inyong channel. Ito ang kwento ng pag-ibig na natagpuan ko dito sa banyagang bansa. Ako si Marco, 39 years old, isang Pinoy driver dito sa bansang Italy. Isa na po akong balo. At meron ng 3 anak na naiwan sa aming probinsya sa Pilipinas. 2 taon na rin ang nakakalipas mula nung umalis ako. 2 taong walang yakap sa aking mga anak. Puro video call lamang. Padala ng pera. Sa ganon umiikot ang buhay ko dito. Sa edad kong ito, sa totoo lang, hindi na ako naghahanap pa ng makakasama. Kung may dumating man, ayos lang. Kung wala, ayos lang din. Pero hindi ko sukat akalain na may pag-ibig na magaganap sa pagitan namin ng biyuda kong amo dito. Siya, si Signora Lucia Romano. 54 years old na po siya. Isang Italian at biyuda na. Patay na ang asawa niya halos 8 taon na. Wala rin silang naging anak. Mayaman, hindi pala silta, at tulad ko, mag-isa na rin sa buhay. Stayin ako. May maliit akong silid. Doon ako natutulog. Trabaho, tulog, trabaho ulit. Walang personala noong una. Malinaw ang pagitan ng amo at ang pagiging empleyado ko. Nung una kaming nagkita, diretso lang siyang nagsalita. "You are the new driver?" "Yes, ma'am. Be on time. That's all I need." Wala nang iba siyang sinabi, ni hindi man lang siya ngumiti sa akin. Araw-araw dinadala ko siya sa opisina niya. Minsan sa Milan, minsan sa Florence. Sa gabi, uuwi kami sa bahay niya na halos nakakabingi dahil sa sobrang tahimik. Isang housekeeper lang sa umaga ang nandoon. Sa gabi kaming 2 lang. Tahimik ang mga unang buwan ko. Wala akong kausap, walang kakwentuhan. Hanggang sa isang gabi, pauwi kami galing sa opisina. Mabagal lamang ang pagpapatakbo ko ng sasakyan. Bigla siyang nagtanong, "Your family is in the Philippines, right?" Nagulat ako. Ngayon lamang siya kasi nagtanong tungkol sa akin. "Yes, ma'am." "How many children?" "I have 3, mama." "Oh, how old?" 13, 10, and 7. Napatango lamang siya. Wala nang follow-up na tanong. Pero doon Miss Kay nagsimula ang mga simpleng tanungan paminsan-minsan. Makalipas ang ilang mga linggo, napag-usapan naman namin ang asawa ko. "Your wife?" tanong niya isang gabi. "She passed away, ma'am." Sagot ko. "Oh, I'm sorry." Sabi na lamang niya. Pagkatapos noon, minsan na rin siyang nagkwento ng kaunti tungkol sa asawa niyang namayapa na din. "My husband died suddenly. Heart attack," sabi niya. Mababakas pa rin naman ang lungkot nang kinuwento niya sa akin ng asawa niya. Siguro hanggang ngayon, malungkot siyang nag-iisa, walang kasama. Simula noon, paminsan-minsan nagkakaroon kami ng maiikling usapan. Sapat para makampante kami sa isa't isa. Isang araw, inutusan niya akong samahan ko siya sa grocery. Habang naglalakad kami sa loob ng mall, napansin ko na parang tahimik siya. Pagbalik namin sa bahay, naupo siya sa garden. "You can sit," sabi niya. Umupo naman ako. Doon ko napansin na matagal siyang nakatingin sa akin kung magsalita ako. At may kung ano akong hindi maipaliwanag na nararamdaman. At mula noon, naging normal na ang mga ganoong tagpo. Maikling usapan sa garden, minsan sa kusina, minsan sa sala. Naging komportable kami sa isa't isa. Isang gabi, pagka-uwi namin,
Hindi siya agad pumasok sa kwarto niya. "Stay for a while," sabi niya sa akin. "Just one drink." Umupo kami sa sala. May hawak siyang wine. Pagkatapos ng ilang minuto, bigla siyang nagsalita. "Do you ever feel lonely here?" Tanong niya. Hindi naman ako agad nakasagot. Yes. Sagot ko rin sa huli. "Every day." Napatango siya. "Me too." Yun lang, walang dagdag. Makalipas ang ilang segundo, tumayo siya. Tumingin sa akin at ngumiti. "You can rest now, Marco. Good night." "Good night, Mama." Pumasok na siya sa kanyang silid. Ako naman ay pumunta na rin sa silid ko. Humiga ako sa kama. Hawak ang cellphone. Tinitingnan ko ang litrato ng mga anak ko. Sila pa rin talaga ang dahilan kung bakit pilit akong nagpapakatatag dito. Sa totoo lang, mahirap malayo, lalo na't hindi ka sanay. Ako, lalaki. Kailangang ipakita ko sa kanilang matapang ako. Pero sa gabing yon, hindi ko alam kung bakit hindi ko maiwasang hindi maisip ang amo ko. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa pagkakapareho namin. Pareho kaming may nawalang mahal sa buhay. Parehong mag-isa, parehong natututong mabuhay ng tahimik. Hindi ko agad napansin kung kailan talaga nagsimulang magbago ang lahat. Wala naman kasing bigla ang eksena. Wala ring mga dramatic na mga salita. Isa lang yung sunod-sunod na maliliit na sandali na akala ko'y ordinaryo lang na tagpo. Mas dumalas kasi ang pag-uusap namin ni Ma'am Signora. Hindi rin naman personal masyado, pero ramdam ko na mas may tiwala niya sa akin kaysa dati. Hindi na lang driver. Parang naging kasama niya ako sa araw-araw na buhay niya. Parang naging magkaibigan kami. May mga gabing sabay na kaming nagkakape sa kusina. Minsan kwentuhan habang nanonood ng balita sa TV. At isang gabi, habang nag-aayos ako ng sasakyan sa garahe, bumaba siya dala ang 2 tasa. "I made extra for you," sabi niya. Thank you, Mama." Sagot ko. Umupo siya sa silyang malapit sa akin. Pinapanood niya lamang ako. Hindi ako sanay na may nakatingin sa ginagawa ko, pero wala naman siyang sinasabing kung ano. Basta nakatingin lamang siya. "You fix everything quietly," sabi niya. "I just don't like leaving things broken," sagot ko. Napansin ko na hindi na ako naiilang kapag magkasama kami. Para bang may kakaibang gaan sa pagitan namin. At makalipas ang ilang araw, inutusan niya akong samahan ko siya sa isang maliit na meeting sa labas ng city. Mahabang naging biyahe. Tahimik lamang hanggang sa bigla siyang nagtanong, "Do your children ask when you're coming home?" Napabuntong hininga ko. "Every time we talk," sagot ko. "So, what do you tell them?" Soon. Even if I'm not sure when." Hindi na siya nagsalita. Kita ko sa salamin na parang may kung anong mabigat sa itsura niya. Pagbalik namin noon sa bahay, hindi siya agad pumasok. Dumiretso siya ulit sa garden. Naupo sa isa sa mga upuan. Lumapit ako para tanungin kung may kailangan pa siya. "Sit," sabi niya. Umupo naman ako. "You're a good father, Marco," sabi niya lang bigla. Tumango siya, nakatingin sa mga halaman. "Sometimes I think maybe I should have had a child," mahina niyang sabi. Hindi ko naman alam kung anong sasabihin ko roon. Kaya nanahimik lang ako. Mula noon, mas naging personal ang mga tanong niya paminsan-minsan. Hindi naman yung prangka, natural lang. At isang gabi naman, ako ang tinanong niya tungkol sa asawa ko. "Do you still miss your wife?" "Yes, but I learned how to live with it," sagot ko. "How?" "By staying busy." Napangiti siya ng kaunti. That sounds familiar. Doon ko naramdaman na may emosyon nang pumapasok sa pagitan namin.
Hindi dahil sa may pagnanasa, kundi dahil sa pagkakapareho ng aming mga sugat. Nung nilagnat siya, hindi siya pumasok sa opisina. Ako ang nag-asikaso ng mga gamot niya dahil wala ang housekeeper ng araw na yon. Dinalhan ko siya ng tubig at gamot sa kwarto niya. Pinakain. "You don't have to do this," sabi niya. "It's okay." Tapos pinainom ko siya ng gamot. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mahina. "Thank you, Marco. I'm not used to having someone take care of me." Hindi na ako sumagot, pero doon ko naramdaman ang kirot sa dibdib ko. Hindi awa, kundi pag-aalala. Simula noon, mas naging mapag-obserba na siya sa akin. Napapansin niya kapag pagod na ako, kapag tahimik ako, o kapag may mabigat akong dinaramdam. At isang gabi, habang kumakain kami sa kusina, bigla siyang nagsalita. "You look tired, Marco." "Long day, Ma'am. You should rest." Simple lang yung sinabi niyang yon, pero sa tulad kong sanay na wala nang nag-aalaga at nag-aalala, mabigat ang dating ng mga salitang yon. Nung minsang nagkainitan naman ang isa sa mga business partner niya at siya ang pinag-initan sa tawag, pagkababa niya ng phone, tahimik siyang napaupo sa sala, halatang stress na stress. Lumapit ako sa kanya para itanong kung may kailangan siya. Tahimik lamang siyang nakatitig sa kawalan. "You know what, Marco? Sometimes I'm tired of being strong." Bigla niyang sinabi. Hindi ko inaasahan yun. Hindi siya yung tipo ng taong nagsasabi ng nararamdaman niya. "Everyone gets tired, Mama." Sagot ko. "Even you?" "Yes." Napangiti siya ng kaunti. Doon ko unang nakita, Miss Kay, yung tunay niyang ngiti sa labi. Mula noon, may mga sandaling nagkakatagpo ang aming mga mata ng mas matagal kaysa dati. At alam kong parehas kaming nakakaramdam ng something at kakaibang init na unti-unting lumulukob sa aming mga katawan. Habang magkasabay kaming naglalakad palabas ng kusina, hindi ko na malayang napadikit ang kamay niya sa braso ko. Hindi sinasadya. Hindi niya naman agad inalis. Ilang segundo yon, pero sapat para ako'y kabahan. Umatras siya. "Sorry," mabilis niyang sabi. "It's okay," sagot ko. Pero pareho naming alam na may kakaibang dumaan sa pagitan namin ng mga sandaling yon. Pagbalik ko sa kwarto ko nung gabing yon, hindi ako mapakali. May tanong sa isip ko kung bakit ibang-iba na ang pakiramdam ko tuwing malapit ako sa kanya. Sinubukan kong magpakatatag. Lagi kong iniisip ang mga anak ko, ang trabaho ko, ang hangganan ng amo at empleyado. Pero habang pinipigilan ko ang sarili ko, lalo akong kinakain ng kakaibang nararamdaman ko. Kahit araw-araw kong inuulit sa sarili ko na amo ko siya, may mga bagay talagang hindi napipigilan kahit gaano mo pa gustong pigilan ang sarili mo. Nagumpisa ang lahat sa isang gabi na pagod kami pareho. Galing kami sa mahabang biyahe. May importanteng meeting siya sa ibang syudad. Tahimik siya sa daan pa uwi. Nakatingin lang sa bintana. Ako'y pagod din, pero hindi naman ako pwedeng magreklamo. Pagdating namin sa bahay, bumaba siya agad ng sasakyan. Akala ko dediretso na siya sa silid niya gaya ng dati, pero huminto siya. "Marco, can you stay for a while?" Sandali pa akong nag-alinlangan. "Yes, ma'am." Pumasok kami sa sala. Umupo siya sa may sofa. Hindi ako agad nagsalita. Kita ko sa mukha niyang pagod at bigat ng araw na yon. "Long day?" sabi ko. "Too long," sagot niya. Tumahimik kami ulit ng ilang segundo. Wala ulit nagsalita. Nung bigla siyang tumingin sa akin. "Sometimes I feel like I don't have anyone here." Mahina niyang sabi. "You have many people around you, Mama." Sagot ko. "They're not the same." Tugon niya. Hindi ko na alam ang isasagot sa kanya. Umupo ako sa tapat niya, pero may distansya pa rin
Ramdam kong iba na ang kabog ng dibdib ko. Nagkatinginan kami ng mas matagal kaysa sa dati. Parang pareho kaming may hinihintay na maunang bumitaw sa hangganang matagal na naming binabantayan. Nauna akong umiwas ng tingin. "You should rest, Mom." Ngumiti siya ng bahagya. Tumayo siya, pero imbis na maglakad palayo, lumapit siya sa akin. "Marco, do you ever feel confused?" "About what?" "About feelings you're not supposed to have." Hindi na ako nakasagot. Ramdam na ramdam ko na noon ang kaba sa dibdib ko. Hindi na ito simpleng usapan ng amo at driver. "Yes." Tahimik siyang napangiti. "So we're the same." At doon na tuluyang bumigat ang hangin sa pagitan namin. Hindi ko na malayang napahakbang siya palapit. Ako naman ay hindi na rin umatras. Magkalapit na kaming dalawa. Ramdam ko ang init ng balat niya at ang bahagyang panginginig ng kamay niya. "We should stop." Mahina akong sabi. "We already tried." Tugon niya. Wala nang sigurado sa sandaling yon. Hindi ko na alam kung alin ang tama at alin ang mali. Ang alam ko lang, pareho na kaming pagod na pigilan ang mga damdaming matagal nang naghahanap ng daan. Marahan niyang hinawakan ang braso ko. Hindi na yon aksidente. Hindi na rin yon simpleng pagkakamali. Hindi na ako nakapag-isip pa ng malinaw noon. Ang lahat ng takot ko, lahat ng alaala ko sa asawa ko, sa mga anak ko, sandaling natabunan ng katahimikang gumuguho sa pagitan namin. Nung maglapat ang labi naming dalawa, kakaibang kuryente, bulta-bultahe ang naramdaman ko sa katawan ko. Rinig ko pa ang pagtawag at pagbulong niya sa pangalan ko. At pagkatapos noon, parehas kaming napatigil. Parehas sinihingal. Hindi ko na idaragdag ang bawat detalye sa mga sumunod na nangyari sa amin. Ang totoo, sa sala mismo, doon may nangyari sa aming dalawa. Doon namin pinakawalan ang init na matagal na naming pinipigilan sa isa't isa. Ang pinakamabigat na nangyari ay ang sandaling pareho naming tuluyang binitawan ang hangganan. At sa oras na yun, wala nang amo at empleyado. 2 taong pareho ng mag-isa ang natira sa malaking bahay na iyon at pinuna ng pangangailangan ng isa't isa. Pagkatapos ng lahat, tahimik kaming magkatabi sa may sofa. Walang nakapagsalita. Bigla akong naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Hindi ligaya, kundi takot. Bigla akong nahiya sa kanya. "This shouldn't have happened." Mahina akong sabi. "I know," sagot niya. "Then why did we let it happen?" Tahimik siya bago sumagot. "Maybe because we're both tired of being alone." Doon ako napatungo. Kinabukasan, parang walang nangyari. Normal ang kilos namin. Diretso trabaho, hatid sundo, walang usapan, walang sulyap na matagal. Tila pareho kaming nahiya sa isa't isa. Pero sa bawat sandaling magkasama kami sa sasakyan, ramdam ko ang hindi na maburang nangyari sa pagitan namin. Isang beses sa salamin ng sasakyan, nakita ko ang mga mata niya. Hindi na yun ang dating malamig na tingin ng amo. May kakaibang kislap na ngayon sa kanyang mga mata. Isang bagay na mahirap pangalanan. Halos 1 linggo kaming hindi nag-usap tungkol sa nangyari. Tahimik lamang kaming dalawa. Trabaho sa umaga, biyahe sa hapon, katahimikan sa gabi. Ngunit kahit wala kaming sinasabi, ramdam naman naming pareho ang pagbabago sa pagitan namin. Hindi na kami nag-iwas ng tingin. Hindi na rin kami nagkunwari na parang walang nararamdaman. Pero pareho pa rin kaming maingat. Isang gabi, inutusan niya akong samahan siya sa isang simpleng hapunan sa labas. Hindi yun enggrande. Maliit na restaurant lang sa gilid ng kalsada. Walang masyadong tao. Pagbalik namin sa bahay, kinausap niya ako. "Marco, walk with me in the garden." Naglakad kami sa ilalim ng mga ilaw sa hardin.
Malamig ang hangin. Huminto siya sa gitna, tapos humarap siya. I've been thinking a lot these past days. Sabi niya. Hindi ako nagsalita at nakinig lang. We are both alone in this world. Dagdag pa niya. No husband, no wife. No one waiting for us at night. Napasingap ako ng mahina. That night scared me. But what scared me more was the thought of losing what we could become. Tumingin siya sa akin ng diretso. Walang takot at walang pag-aalinlangan. Marco, I like you. I love you. Nanlamig ang buong katawan ko noon, Miss Kay. Ilang segundo yata akong hindi nakapagsalita dahil sa pag-amin niya. You don't have to answer right away. Sabi niya, I just want to be honest with you. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya ang tapang na matagal niya nang iniipon. Ma'am Lucia. Mahina akong sambit sa unang pagkakataon na tinawag ko siya sa pangalan niya. Napangiti siya. I tried to fight what I feel, sabi ko, because I was afraid. Afraid of being hurt again. Afraid my children might suffer. Lumapit siya ng dahan-dahan. Your children will never be your weakness to me. Sabi niya, if I love you, I also accept them. Doon ako tuluyang naluha. I love you too. Tuluyan ng pag-amin ko. Hindi siya agad yumakap. Hindi rin niya ako hinalikan kaagad. Ngumiti lang siya ng sobrang tamis na para bang matagal niyang hinihintay ang mga salitang yun galing sa akin. Naglapit kami ng dahan-dahan. Hindi kami nagmamadali. Hindi namin maitago ang nararamdaman namin. Hanggang sa marahan kong hinawakan ng kamay niya. At unti-unti siyang hinalikan sa labi. Pagpasok namin sa bahay, hindi na tulad ng dati ang katahimikan. Hindi na yun malamig. Tila ba nagkaroon ng kulay. Mula noon, unti-unti naming inayos ang lahat. Kinausap niya ang abogado niya. Pinroseso ang legal papers. Inayos ang kontrata ko. Hindi na ako basta driver, kundi kasama sa buhay niya ng malinaw at legal. Hindi naman kami nagmadali na dalawa. At makaraan lang ang ilang buwan, pinakilala niya ako sa mga kaibigan niya hindi bilang driver, kundi bilang lalaking minamahal niya. At isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo sa sala, bigla niyang sinabing, "Bring your children here. They deserve to be with their father." Hindi ko napigilan nun yung luha ko, Miss Kay. At pagkalipas ng isang taon, nasa Italy na kaming lahat. Yakap sila ni Lucia na parang sariling kaniya. Nung una silang dumating, kabang nangingibabaw sa dibdib ko noon. Takot akong hindi sila tanggapin. Takot akong baka mailang sila kay Lucia. Pero sa unang gabi pa lang, nung niyakap sila ni Lucia isa-isa, walang arte at walang pag-aalinlangan. Doon ko napatunayan na tama ang pinili kong babae. "Welcome home," sabi niya sa mga anak ko. At doon ako napaiyak. Hindi naging madali ang lahat. May mga tanong ang mga bata, may mga pag-aalinlangan sa simula. Pero sa bawat araw na lumilipas, nakita nila kung paano kami inaalagaan ni Lucia. Kalaunan din naman, natanggap din nila ang katotohanan na ang ama nila ay muling nagmahal sa isang banyagang babae. At doon napatunayan ko, hindi lahat ng pag-ibig na dumarating matapos ang sakit ay kaparusahan. May mga pag-ibig na dumarating upang magbalik ng buhay. Ngayon ay hindi na ako nagmamaneho lang para kumita ng pera. Nagmamaneho na ako pauwi sa isang tahanang buo ng muli. At sa bawat gabi na magkatabi kaming natutulog ni Lucia, iisa lang ang lagi kong iniisip. Hindi ito mali. Ito ay tamang pag-ibig sa tamang panahon. At sa wakas, natapos na ang mga taon
ng aking pag-iisa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat Miss Kay sa pagbahagi po ng istorya ng aking buhay dito sa inyong channel.